Test. Hello, sound test. Ayan na, meron ako sound. Okay, pagpasensya nyo na lang, no? At naka 9 minutes tayo na mahigit. Sampung, anyway. Ang ating pag-usapan po, patungkol po ito sa isang judge na yun. Si RTC Judge Ubanya. So ano first name niya, complete name. Judge Rebecca Guillen Ubanya ng RTC Branch 40 Manila na may balak isusulat ko na ito sa programa ko. Kakasuhan ko siya ng disbarment. Judge Rebecca. Tumanggap ng pera to kay Atong Ang, sigurado ako. At may dala pang pananakot. Kaya ang ginawa niya po ay pinayagan niya magpapiyansa yung 6 na gwardiya na sangkot sa kidnapping ng mga 6 na biktima mula roon sa Manila Arena. Yan po ang naging kasalanan ni Judge Ubanya. Ito So, ang aking presenta sa inyo yung pagkakastigo po ng Court of Appeals laban sa kay Judge Ubanya na napakaklaro po ng ebidensya na malakas and yet pinayagan niya na magpiyansa. Yan po ang problema ni Judge Rebecca Guillen Ubanya. Sa kanyang ginawa po ay walang contest. Kahit sino na mga tao ang titingin, basta kahit sinong judge, kahit sinong abogado ng titingin, halata po, halatang halata po na talaga po na pinayagan niya magpiyansa kahit na walang karapatan. Ang karapatan, pag-usapan natin ang piyansa. Sa batas po ng ating sa batas ng Constitution ay pwede lamang magpayagan ng piyansa ang akusado kung ang kanyang kaso ay ang parusa ay hindi death penalty, hindi reclusion perpetua at hindi life sentence. Sa kasong ito, kidnapping po ang kinaso sa kanila more than 3 days. 3 araw po na mahigit na pagkahawak sa kanila ay parusahan po siya ng life sentence. So, ang usapin ganito po, para iklaro napatunayan na po na nawala yung 6. Mamaya, banggitin ko pangalan ng 6. At kung napatunayan na nawala ang 6, napatunayan din po dahil sa mga CCTV na sinakay yung 6 na nawala nandun sa van. Van mamis po ng isa sa nawala ang ginamit. At napatunayan na nagpasakay sa kanila ay itong mga gwardiya. 3 sa gwardiya yung nag-escort. 3 ibang gwardiya yung nagdala ng kanilang mga gamit. Sumusunod 5 convoy sila ng unang 3, may sumunod na 2. Ang Tamaraw Effects, doon sinakay yung mga biktima. Yung nagmaneho ng van na may pagmamay-ari ng isang nawala ay minamaneho nila ng mga kasama nila ni mga security guard. Kasama doon si alias Tutoy. So, yan po ang kinaso sa kanila.
So ngayon, sabi ng Court of Appeals, established na po na nawala, na dinala ang sapat ang ebidensya na pinasakay sa sasakyan ang anim. Kung ibig sabihin, yung elemento na yan na kinuha sila ay sapat na napatunayan na. So ang tanong na labang ay, yun ba ay labag sa kalooban ng mga kinuha? Ngayon, ang makakasagot naman sa labag ng kalooban ay ang katotohanan na hanggang ngayon na nag-uusap tayo ay hindi pa po umuwi yung mga taong yun. Na natagpuan ang van na pagmamayari ng isa sa nawala doon sa Tanay, Rizal. So, ibig sabihin, walang pruweba na dumating nga umuwi ng bahay ang mga taong dinala. So, ibig sabihin, malakas na po yung pangalawang elemento, yung unang elemento na kinuha. Ang pagkasunod, na mahigit 3 araw, ang pagkahawak nila sa tao ay napatunayan na sapagkat ilang taon na mula nung nawala sila nung January, ng 2022, January kaya kung hindi ko nagkamali, mamaya tingnan natin ang facts, ay sapat na para sabihin na hanggang ngayon ay talagang serious illegal detention. Kasi ang serious illegal detention ay minimum of 3 araw lang ng pagka-detain. So kung minimum of 3 araw ng pagka-detain, sobra-sobra na. Ilang taon na ngayon. So yan po ang konteksto niyan. Very clear ang evidence. Ulitin ko lang, ang ebidensya ng mga CCTV na nakasakay doon yung mga nawawalang sabungero. Lumabas po sa CCTV, lumabas sa Manila Arena. Tapos may sumabay pa sa humabol ng 2 sasakyan. So sa makatwid, 5 po silang sasakyan ang lahat-lahat. Tapos, very clear naman ang evidence sa na pinresenta ng mga pulis na nag-imbestiga yung mga at may sinumiti sila pati mga plate numbers. Yung iba, tapos nagsumiti pa rin yung expert na pulis ng anti-cybercrime na pinakita yung mga sasakyan. At kinuha yung ibang mga plate number ng sasakyan. In other words, kumpleto pong ebidensya na yan. So, ibig sabihin, sa time na yun, ang pinag-uusapan na ebidensya para mapatunayan ang sala na kidnapping with serious illegal detention ay sobrang lakas. Kasi hindi pa nakita na, ibig sabihin, sila yung huli, sila yung mga gwardiya na yun ang nagsakay, di sila rin ang tutukoy. Kaya lang, hindi nakita ron ang mukha ni Atong Ang. Nitong huli na lang lumabas ang mukha ni Atong Ang nung isa sa 6 na gwardiya na yun ay nagsalita. Yun po si Julie Patidungan, alias Dondon or alias Tutoy. So ito, basahin natin ang, pero bago ko siguro basahin, ipakita ko siguro muna yung tinatawag na katibayan ng mga CCTV para naman naintindihan ninyo kasi masyado pong abstract yung discussion ng Court of Appeals. Ito, hiram lang ako ng video kay kay Jessica Soho. Okay. Ito po, ang video ni Jessica Soho. Tungkol sa mga nawawalang sabungero mula sa Rizal, Laguna, Batangas, Quezon Province at Bulacan. Sa linggong ito, ang mga otoridad may natanggap na bagong lead. Tila talunang manok sa sabong ang pakiramdam ngayon ng mga kaanak ng mahigit 30 ng mga sabungero mula Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan at Quezon na nawawala.
Magpahanggang ngayon kasi, wala pa ring linaw ang investigasyon. Sobrang sama ng loob. Wala naman po kasalanan yung asawa ko. Bakit po ganun? Bigla na lang po siyang nawala. Saan na po napunta yung mga anak namin? Napakasakit. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang hinagpis, sa sobrang hinanakit. Nang kaisa-isa kong anak ganito ang sinapit. Hindi naman po siya masamang tao eh. Hanggang sa linggong ito, may bago silang nakuhang ebidensya. CCTV footage na kuha sa magkakaibang mga lugar na sinasabing karugtong ng una nang inilabas na CCTV footage ng mga otoridad. Gabi nitong January 13, sa poll sa nauna nang inilabas na CCTV footage, ang paglabas ng 5 sasakyan mula Manila Arena. Yan, 3 na una. Kasama tapos na yan yung isang puti FX. Tamaraw effects. Diyan nakasakay ang mga biktima na nawala. Sa 6 na sabungerong magkakapit-bahay mula Rizal. Kasama rito ang nobyo ni Jaja na si John Claude. Paalam pa po siya dun sa anak niya na mag-work daw muna si daddy, pero babalik din daw po siya. Sabi niya, sige daddy, ingat ka. Sabi niya sa akin, I love you, mamimiss kita. Para unti-unting mabuo ang nangyari sa mga nawawalang sabungero, pilit silang naghanap ng iba pang nakapag-record na CCTV. January 14, naghanap din po kami ng mga CCTV footage dun sa labas. Iba po, nagbibigay sila. Yung iba naman po, hindi. Feeling ko po yung iba, takot silang ma-involve. Hanggang nakuha nila ang mga videong ito. Dito makikita ang isang lalaki na lumabas ng Manila Arena. Pagkatawid, sinundo siya ng isang kotse. At saka tumungo sa direksyon ng nakakonvoy na mga sasakyan. Sa video namang ito na eksklusibong ibinahagi sa Kapuso Mo Jessica Soho, makikita ang convoy na dumaan sa barangay 885 sa Santa Ana, Manila. Nakabuntot sa puting FX ang kotse na sinakyan ng lalaking lumabas sa sabungan. Ang convoy nakuhanan din ng 2 magkahiwalay na CCTV camera sa barangay 880. Yun, nakuha pa plate number. Yan ang isa, video. Ang F pumarada sa Osmeña Highway at lumipat ang lalaking nasa passenger seat sa nakabuntot ditong kotse. Dito na huling namataan ang mga sasakyan. Ang mga bagong kuha ng CCTV, ipinanood namin sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. At dito kinumpirma ni Rowelyn, misis ng nawawalang sabungero sa Laguna na si Melbert John Santos, na ang isa sa van na nahagip ng CCTV camera sa Manila Arena, ang minamaneho raw ng kanyang mister nung araw na ito'y umalis. Ayan po yung sinakyan ng mga mahal namin sa buhay. Ito guys. Nagaling po sa Santa Cruz, Laguna. Royal blue po yung color ng tapos yung sa may baba niya, sa may bandang gulong. Ano po yung silver? Parehong-pareho po talaga. Dito na tumibay ang kanilang hinala na ang mga nawalang sabungero sa Laguna at Rizal na nakitang lumabas ng Manila Arena magkakasama. Yung pong tao na bumabasa sa FX, hindi ma-identify ng gusto yung mukha. Sino ang lalaking nakuha ng sumakay sa sasakyan? Ano ang kanyang papel sa sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero? Sinikap naming kunan ng pahayag ang Manila Arena. Pero hindi sila tumugon. Ang mga bagong kuhang CCTV footage, itinurn over din ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero sa mga otoridad. Hawak po ng CIDG yung kaso, makikipag-coordinate po tayo kung doon sa identity ng tao na yun nakita nila sa CCTV. Nag-alok na ang
ng mga nawawalang sabungero ng pabuyang 50,000 pesos sa sino mang makapagbibigay ng lead sa pagkakakilanlan sa lalaking ito sa CCTV. Nag-ambag-ambagan po yung bawat family ng reward po para sa mabilis po na pagkakakilanlan ng tao na yun. At sa paglipas ng mga linggo, ang listahan ng mga sabungerong naglahong parang bula patuloy pang nadadagdagan. Isa sa mga bagong lumutang, si Ederlyn ng Kalumpit sa Bulacan, na ang kapatid na si Edgar, kasama ang caretaker ng manok na si Alexander at driver na si Ricardo, nawala hapon ng January 7. Sabi ng kuya ko, talo lahat yung nilaban nila. Tapos magpapahinga daw po muna siya, kinabukasan ay may laban pa po. Pero hindi na nila na-contact pa ang kanyang kapatid. Makalipas ang 2 araw, natagpuan na lang nila ang gamit nito sa isang van. Hindi po yun ang sinakayan. Doon nga po kami nagtaka bakit nandoon po yung gamit ng kapatid ko tsaka ni Alex at saka po si Sakdalan. Kung sino man po ang dumukot po sa anak ko at saka mga kasamahan niya, pakiusap po ako, nagsusumamo ako na pakawalan niyo na po ang anak ko, parang awan niyo na po. Ang natagpuang van, ang siya raw sinakyan ng sabungerong nawawala din mula pa January 6, ang magkasintahang Nomer at Jonalyn. Nung nagpapark po yung van, bigla pong nawala yung signal ng CCTV. Wala pong nakita na bumaba or nagsalinan po ng sakay. Ang pagkawala ng mga sabungero, di umano, palamak na noon pa man. Gaya ng nangyari sa anak ni Marley na si Glenn, na nawala man sa sabungan sa Santa Cruz sa Laguna, Mayo pa nitong nakaraang taon. Lumakas lang po loob namin nung marami nang lumabas na naghahanap na nawawala kasi nung una po hindi kami nagpamedya kasi natatakot kami at baka daw hindi lalong pakawalan. Iniisip nila na pinakain na daw sa buhaya. Birthday po niya sa Biyernes. Umaasa pa rin po kami na mabuhay siyang makakauwi sa piling namin. Kasama ni Glenn ang anak ni Eloisa na si Kiel. Nagtatalo yung isip mo at saka yung utak mo eh. Sabi ng isip mo, patay na yung anak mo. Buhay pa sila, di ba? Malay mo, magawa namin nito. Hindi ba yung mga anak namin yung maisalba namin? Yung mga bagong nawala, makasalba man lang sila. Pakasakit para sa kanila yan. Samantala, nitong Huwebes, nakatanggap ang aming team ng text message mula sa isang nagpakilalang informant. Keep this as strictly confidential. I know what happened to the missing persons in connection to the sabongeros. Alam daw niya ang nangyari sa mga nawawalang sabungero na huling nakita sa Manila Arena. At lahat daw ng kanyang nalalaman, handa na niyang iputak. That night kasi nung kunin yung mga tao na yun, nandun din ako. Buhay pa po ba yung mga biktimang nawawala? Nasaan po ngayon yung mga dinukot? Bakit po sila yung pinuntirya? Hindi ka matahimik. Minsan kinakausap nila ako sa panaginip. Susunod na! Nitong Huwebes, nakatanggap ang aming team ng text message mula sa isang nagpakilalang informant. Keep this as strictly confidential. I know what happened. Siguro iyang confirmant yan iyan na si Jojo. Si alias Totoy. Alam daw niya ang nangyari sa mga nawawalang sabungero na huling nakita sa Manila Arena. Yan yung Manila Arena. At lahat daw ng kanyang nalalaman, handa na niya iputak. Marami pa kayong hindi naiintindihan bakit na nangyari yun. Sa pamagitan ng phone interview, nagpaunlak siya ng panayam. That night kasi nung kunin yung mga tao na yun, nandun din ako. Yung mga master yun na nga. Itong mga nyonyope, ulit-ulit kaya nawawala sila. Nililinaw lang po namin. Kusang loob siyang lumapit sa aming programa. Pero hindi namin mabirikpika ang kanyang pagkakilanlan. Ang mga binitawan nilang manok, mahihina, magandihado. Hindi kilala yung manok, pero pinupustahan ng unusual amount. Buhay pa po ba yung mga biktimang nawawala? Sa tingin ko, hindi na.
Hindi lahat nung kinuha, kasali yung iba, damay lang. Kinorture muna, in-interrogate muna yan. Pag nakuha na lahat ng informasyon, siyempre, asaktan na yan. Pag pinakawalan yan, malaking problema. Ayon sa aming nakausap sa telepono, di umano ang utak sa pagkawala ng mga sabungero. Malalaking mga tao. Hindi lang yan yung mga nawawala. Meron pa kayong unaccounted na wala sa news ninyo. Nakukonsensya ako. At the same time, dinausap ko yung isa sa mga pamilya. Kasi yung anak niya, nakita ko nung ginawa. Hindi ka matahimik for some reason. Minsan kinakausap nila ako sa panaginip. Para siguro matahimik, siguro kailangan kong tumulong. Ayon sa National Bureau of Investigation, pag-aaralan nila ang mga impormasyong ibinigay niya. Wala pa nung value yung ano na yan kasi hindi pa namin siya nakakausap. Kung makakapunta po siya rito sa aming opisina para makapagbigay po ng informasyon, ibabalidate po natin yung kanyang information kung totoo kanyang sinasabi. Sa ngayon, game fixing pa rin ang tinitignang dahilan ng mga otoridad sa pagkawala ng mga sabungero. Nagbibitaw yung manok na hindi maayos. Chope ba? Parang ganon. Hindi maganda yung manok na nilalaban. Parating pong tinatanong, if ever na magkaroon ng game fixing, ganun po ba kawalan sa kinikita nila yan? Maasa po kami, buhay ang mga hinahabol naming tao. Parang awa nyo na po. Ibalik nyo sila sa amin. Hindi naman po kami nawawalan ng pag-asa. Yun nga lang po, nakakalungkot kasi habang tumatagal ng tumatagal, hindi pa rin po namin makasama yung mga mahal namin sa buhay. Hindi po tayo titigil sa pag-imbestiga. Hanggat di po natin ito nabibigyan ng kalutasan. Umaasa ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na sa susunod na pagtilaok ng manok, makamtan na nila ang inaasam nilang katotohanan at katarungan. Thank you so much. Yan ang ano, no? Yan ang totoong nangyari. So ngayon, i-relate natin ito ngayon sa petition for bail. Ang kwento natin dito, kinastigo ng Court of Appeals yung judge. Nakita nyo naman mga ebidensya. Yan po lahat ng ebidensya, dadagdagan lang yan. Ang mga pinresenta sa RTC Manila Branch 40. Ang nangyari dyan, yung judge na yon na si Rebecca Guillen Obanya, halata po kayo judge na binigyan kayo ni Atong Ang ng pera. Biro mo, nakita mo ganong ebidensya? Nakita ko sino nagsakay? Nakita sila doon? Kompleto yon. Tapos sabihin mo, ikaw na judge, sabihin mo na kulang ang ebidensya, kaya papayagan mo magpiyansa. Kasi tanging kakulangan lamang ng ebidensya ang pwede magsasabi na pwede lumaya ang taong kinakasuhan ng kaso na non-bailable. At ang mga kasong non-bailable po ay ito po, unam, yung mga reklusyon perpetua ang parusa. Pangalawa, yun ang parusahan ng life sentence. At ang pangatlo, yun ang parusa ay death penalty. Paano mo natitignan ngayon? According to our Constitution, pagdating po sa mga akusado, pwede magpiyansa ang akusado. Basta, kung hindi heinous crime, hindi life sentence, hindi reclusion perpetua, hindi kamatayan ng parusa, automatic, wala nang maraming tanungan, papiyansahin siya ng korte. Pero kung ang parusa sa kinakaso ay life sentence o di kaya reclusion perpetua o di kaya kamatayan, ay kailangan pang maglilitis, titingnan ang ebidensya ng prosecution ng piskal kung matapang ba o mataas ba, itinatag evidence o di kaya presumption, great, malaki bang presumption, clear and convincing bang ebidensya. Ito, very clear po, walang duda na kinalga nila yung 6 na biktima. Very clear yan, kasi bakit bago lumabas sa arena, may mga records na pumasok sila ron. At may nakuha mga records ang investigator ng pulis na mga trip tickets na palabas. Nakita yung kanilang logbook na pumasok yung mga plate numbers ng mga sasakyan ng mga nawawala.
At pinalabas nila ron na napauwi na daw, may exit ticket daw, pero hindi pirma ng mga biktima na nawala yung sa trip ticket na pumirma na lumabas na daw. Napakatapang ng ebidensya. Tapos ikaw, Judge Rebecca Gillian Ubanya, kahit ano pang sabihin mo, Judge, ipapadisbar kita. Kasi very halata po, masyadong halata, na pinagbigyan mo na magpensa, ang tapang, ano lang kinawang katwiran. Kasi meron isa, sa kinasukan doon, merong isa na nagtistigo, na kinuha ang salaysay ng mga pulis, pero bumaliktad. Yun daw ang pinagpipilitan ng abogado ng mga security guard. Kasama diyan si alias Totoy na si Julie Patidungan. Ang sinasabi dinidiin kasi mayroong isang testigo na bumaliktad. Ang sabi ng Court of Appeals, sobrang lakas ang ebidensya para sabihin ni Judge Ubanya na mahina. So, anong nangyari? Because of that, nanalo sila sa Court of Appeals. Pagkatapos, nag-motion for reconsideration mga abogado ng mga akusado, very obvious naman, bakit mayayaman? Nagpiyansa, 3 milyon bawat isa. Kasi bakit 3 milyon? Kasi 6 na kaso bawat isa. 6 na kaso kasi 6 din ang kinonsidera doon na nawala. Sa bawat kaso, 500,000 ang inutos na ipiyansa. So, times 6, 3 million kada isa. 3 million times 6 na akusado. Saan ka makakita? Gwardiya kayang magbayad ng 3 milyon na piyansa. So, 18 million ang ginastos para sa piyansa lamang. Sino ba ang may kakayahan? Di ba Atong Ang ikaw lang? At ang Manila Arena ay kung sa'yo minamanage mo, Atong Ang. Magsasabi na hindi ikaw yun. So ano pa? Ang gwardiya na sa'yo yun. Si alias Totoy ay siya yung head ng lahat ng gwardiya. Nagkaroon siya ng security agency at ang lahat ng gwardiya ng Manila Arena at saka ibang mga sabungan mo ay si Totoy, alias Totoy, ang nagbibigay ng gwardiya. Ngayon, si alias Totoy ay bumaliktad laban sa iyo. Ano ngayon ang gagawin mo? In other words, very clear, ito titingnan natin Ipapakita ko sa inyo yung desisyon ng Court of Appeals sa pagkakastigo kay Judge Ubanya. So, ito po. So, yan po ang title ng kaso sa Court of Appeals. Nakita nyo? So, people of the Philippines, Honorable Rebecca E. Gillian Ubanya, in her capacity as presiding judge of Regional Trial Court of Manila, Branch 40. Tapos, Julie Patidungan, E. Aguilar, alias Dondon. Tapos, si Mark Carlos Zabala, E. Evangelista. Tapos, si Virgilio Bayog, E. Pilar. Tapos, si Roberto Matiliano Jr. E. Guillema. Tapos, si Glaire Codilla, alias Glaire Codilla. Tapos si John Ray Consolacion E. Ricapor. Yan po ang title. Dalhin natin tayo dito sa page 7. Sa opinion ng court, opinion ng Court of Appeals. Ito pong opinion ng Court of Appeals. The petition is meritorious. It must be granted. Ang petition dyan, nanghingi sa Court of Appeals na baliktarin yung decision ni Judge Ubanya na pinapayagan magpiyansa yung mga gwardiya. Tapos, sinasabi, bail when a matter of discretion only requires evident proof or presumption great. So, ibig sabihin, ang piyansa, para mapayagan, para hindi payagan, para i-deny, ay kailangan presumption great. So sabihin natin, basahin natin sa English yung sinabi ng Court of Appeals.
When bail is a matter of discretion, the prosecution assumes the burden that the evidence of guilt is strong. Guilt needs only to be inferred from the evidence, not proved beyond moral certainty. There is no need to establish guilt beyond reasonable doubt just yet. A lesser quantum of proof, known as proof evident or evident proof or presumption great, is sufficient. As defined in People versus Cabral, by judicial discretion, the law mandates the determination of whether proof is evident or the presumption of guilt is strong. Proof evident or evident proof in this connection has been held to mean clear, strong evidence, which leads a well-guarded, dispassionate judgment to the conclusion that the offense has been committed as charged. That accused is guilty is the guilty agent, and that he will probably be punished capitally if the law is administered. Presumption great exists when the circumstances testified to are inference of guilt, naturally to be drawn therefrom is strong, clear, and convincing to an unbiased judgment, and excludes all reasonable probability of any other conclusion. So, diretso tayo doon. The inquiry in a bill petition is limited to determination of whether or not the accused is entitled to provisional liberty before conviction. Tika, punta tayo sa may... So, dito. O, sinabi ng Court of Appeals, although the determination of propriety of bail when it is a matter of discretion is vested initially with the trial court, the court is not precluded from reviewing its decision in a petition for certiorari when it has acted without or in excess of jurisdiction or with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Grave abuse of discretion exists when there is an arbitrary or despotic exercise of power due to passion, prejudice, or personal hostility, or whimsical, arbitrary, or capricious exercise of power that amounts to an evasion or refusal to perform a positive duty enjoined by law, or to act at all in contemplation of law. It refers not merely to palpable errors of jurisdiction or to violations of the Constitution, the law, and jurisprudence. So sinabi dito, there is evident proof. Sabi ng Court of Appeals, merong malakas ang ebidensya. Within the above statutory and jurisprudential parameters, the court rules. The Court of Appeals rules that grave abuse of discretion attended respondent Judge Rebecca Guillen Obanya when he granted the petition for bail. There is a strong evidence of the private respondent's guilt for the crime charge. Tingnan natin kung bakit sinasabi ng Court of Appeals na may malakas ang ebidensya. Sinasabi ng Court of Appeals, the crime of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of the Revised Penal Code has the following elements. Number one na elemento ng krimen, the offender is a private individual, not either of the parents of the victim or a public officer who has a duty under the law to detain a person. So mga private individual yan, mga gwardiya eh. O napatunayan na. Next, that the offender kidnaps or detains another or in any manner deprives the latter of his liberty. O hanggang ngayon hindi pa sinauli, hindi pa nakabalik. Eh di private liberty. Malakas ang ebidensya na talagang hindi ba nakalaya kasi ngayon hindi natin pwede sabihin na namatay. Kung hindi, tinatago nyo lang hanggang ngayon hindi pa nakauwi. Number 3, the act of detention or kidnapping must be illegal. Illegal yun kasi hindi pumayag. Ngayon sinabi na isa, may testigos lang pinaupo na nagsabi na hindi naman daw kumontra yung mga biktima nang isinakay sila sa van. Sinabi ng Korte ay hindi yan ang basihan. The fact na hanggang ngayon ay wala sila, ibig sabihin illegal ang pagkuha sa kanila. So number 4, in the commission of the offense, any of the following circumstances is present. Ito,
The kidnapping lasts for more than 3 days. Ay, taon na nga binilang, hindi pa nakauwi. So, lampas na sa 3 days. So, ngayon, it is committed by simulating public authority. Eh, hindi naman yun nagpakunwari na pulis. So, ibig sabihin, dito lang sa pasok sa A, na ang kidnapping o detention ay more than 3 days na. So, yan lang po ay pasok na. Ibig sabihin, sabi ng Court of Appeals, the first element is undisputed. Yung unang elemento po, yun ang sinasabi na ang mga nag-kidnap ay mga private individual. So, walang dispute. Napatunayan na mga ang gwardiya ay private individual. Okay? Next is, contrary to the trial court, there is a strong evidence of the second element. Ano ba yung second element? Yun po yung mga ang kinidnap ay kumidnap ng isa pang tao. O klaro naman kasi sinakay, may ebidensya na sinakay na sa van. So klaro na po yung the private respondents kidnap or detain the victims or any manner deprive them of liberty. So the trial court, yung si Judge Subanya incorrectly held that there was no deprivation of liberty just because the victims went voluntarily with the private respondents. Ang ibig na sabihin po, maaaring niluloko nila na sige sumakay kayo, sumama kayo. Pero siyempre somewhere in before, bakit nyo kami nilala dito? Ayaw na nila. So saka pa lang malalaman na ayaw nila. So ibig sabihin, it is not important that in the start ay sumama na voluntarily yung biktima. What is important is before the detention ends ay nag-express ng ayaw nila ma-detain. What is important is yan. Eh ngayon na hindi pa sila nakauwi. Ibig sabihin, ayaw nila ma-detain. Next, the essence of the crime of kidnapping is the actual deprivation. May actual deprivation of the, sana ba yun? But ano ako? Dali lang. Masama itong nangyari ng mga alert. It includes not only the imprisonment of a person but also the deprivation of liberty. So, yan. Hanggang ngayon di ba nakawait? So, deprive sila ng liberty. So, walang question. So, sabi ng Court of Appeals, in the Court of Appeals opinion, the fact that after the victims were made to board the van, that they could no longer be traced and be found even by the police authorities as strong pieces of factual evidence that show that the victims were detained or kidnapped. All of their movements were supervised and controlled by the private respondents and other security personnel of Manila Arena. The methodical yet highly irregular manner by which the victims were brought to the basement shows the intent to deprive the victims of their liberty. Another strong indication that the victims did not have complete control over their actions is the fact that they were not even allowed to carry their personal belongings. Oh, sabi pa ni si St. Pigo, ito St. Pigo nagbabaliktad eh. As St. Pigo narrated, private respondents Consolacion, Matiliano, and Bide, ito yung mga gwardiya, were the ones who carried the victims' personal belongings. If the victims were free to get out of the van or the Manila Arena, why would their personal items be taken from them and out of their reach? As the Solicitor General aptly pointed out, this detail, though seemingly minor, corroborates the narrative of a controlled and coercive environment. So what is important is kung coercive ang environment, no matter kung nagsasabi yung biktima na sila ay payag naman kukunin, ay kidnapping pa rin yan. So ladies and gentlemen, napaka-very clear na ang judge dito si Judge Rebecca Guillen Ubanya ng Branch 40 Manila RTC ay dapat tanggalin na yan. Kaya umpisan ko ako na magsampa ng kaso laban sa kanya. Very clear yung pagkakamali niya. Very clear ang ebidensya na
May ebidensya talaga ng kidnap. Bakit mo pinaigan magpiyansa? O yan lang. Magtatawag na muna ako dito. Ang may-ari ay isa doon sa, siyempre sangkot din may-ari. Yung iba ay kanina ito na mali-mali, no? Adyo ako, no? Anyway, dito ko sa baba magsimula. Bimer, maganda yung punto mo. May-ari na sakyan. Yung ibang sakyan din, sangkot din. Tapos One Filipinas, punot dulo, ang ugat ng lahat sa pangyaring ito. God bless the Philippines. Hope Brent, Bimer, maraming alam at nakakita dyan. Pati mga security guards. Mango, Juan, nangyari lahat yan sa panahon ng Digong. O bakit kahit na nangyari sa panahon Digong, wag mo naman itulak kay Digong yan, walang pakialam si Digong dyan. Ano ba naman, asan ang ebidensya mo? Wag naman tayo magpalampas-lampas kung galit kayo kay Digong. Sinama mo kay Digong yan. Wala po kinalaman si Digong dyan. Kinalaman niya, nagbigay ng prangkisa dyan, si Didi Domingo, yung chief ng Pagcor. Kano naman, mabuti nga nagkaroon ng panahon ni Digong. Kung may kinalaman si Digong dyan, hindi nakasuhan yung 6 na gwardiya. Mango, kung magsalita ka, Mango, matuto ko naman magsalita na nakabase sa ebidensya, okay? Tapos si Menard Salviejo, ayaw kasi kayo maniwala na nabili na ni Atong ang 3 sangay ng pumira. Ay nabili man niya, pero kailangan natin magsalita para matutuloy mahiya yung mga taong nabili na pumabor kay Atong Ang. So Adorly in Italy, ang iyakan ng guard, ang yakan ng guard. Ba't kayo nag-guard? Mayaman pala sila. Naku, ang walang pangpiyansa, kulong talaga. Oo nga, paano nakapagpiyansa yung guard? So, Jaime, maliwanag po sa sikat ng araw, guilty, Your Honor. Tama po kayo. Adorly in Italy, hala, ang laki, 18 million guard. Magkano per day, ha? Paano makikita yung gwardiya? 18 million sila. O, tama nga si Adorly. Malaki siguro ang binayad, kaya sa ano lang yun, piyansa lang yun, ha? May binayad pa yun na pera kay Judge Rebecca Guillen Obanya. Hindi kami maniwala, Judge, na wala kang tinanggap dyan. So, Kiko, Koko, namamahala na lang gadyod ang RTC. Huwis, sayang ang milyones, tapos sigunduhan pa ng mga hulga, piyansa. Ngayon, ang mangyari niyan, kahit natanggalin sa pwesto si Onbanya, ay para na rin siya nakakuha ng retirement pay kasi siguro ang bayad sa kanya ni Atong Ang 2 million. So, Adorly in Italy, mapapanaginipan mo at kinakaisaw ng patay. Ito, babasa natin. Kailangan mo talagang tumulong na, mabuti ng lakas loob siya tulungan ng pamilya. Sa Adorly, iba na talaga pag sa panaginip binibisita ka ng mga namamatay. Amelia Salinas, sensitive talaga ang kaso. Organized crime, good evening. Adorly in Italy, may plate number. Pwede, nakuha po mga plate number, nakuha ng anti-cybercrime group ng mga pulis. Bienvenido in Cabo, ano kaya sa tingin mo? Convict yan si Atong Ang, itong gagamitin sa kanya. At ang tulay para madawit si Atong Ang ay si Jojo. Si alias Totoy. So injula ko na, pati si Gretchen Barreto. Corte King, okay sir, galing. Pwede ng San Juan. Good evening po, Engineer Tirador. Mami Manila, LBTV, okay na. Salamat po, Teofilo Lawingka. May echo naman ngayon. May echo ba ngayon? Sa tingin ko wala namang echo. Okay? So hanggang dyan lang muna, Frey, no? Sino pa? Si Mamila TV. Tapos sino pa? Si Mamila TV. Kiko Kaka, Eladia Socorro Jr. Eladio pala. Ismin, Clemente Oisin. Tapos si Versatil Matt. Tapos Ben Reclamador, Gregorio Babaran,
Teofilo Lawenco, Peter Aludino, okay, Francisco Pascual, Clemente Oisen. So, Pastor Rodi Rabi. So, sino ba yun? Robert Curub. Sino pa? Teofilo, Tomas Esplana. Sino pang iba? Okay, hanggang dyan na muna. Pero bago ako umalis, nakikiusap ako sa inyo na bigyan niyo po ako, mag-donate po kayo sa akin sa aking adikain na sasampahan ng kaso ng quo warranto si Erwin Tulfo para matanggal siya pagka-senador sa Senado. So yung quo warranto po na aking isasampa ay sa Senate Electoral Tribunal po isasampa. At tiwala naman ako na mananalo ko doon kasi ang magdidesisyon po ay 3 justice ng Supreme Court kasama yung 6 na senador. So mahiya naman sila sa justices ng Supreme Court. Sigurado ako dyan, mananalo ako dyan. So tulungan nyo ako, pambayad na sa filing fee sa Senate Electoral Tribunal na 50,000 at deposit fee na 10,000. Magpakisulang ko kasi kung hindi ko makumpleto ay hindi na ako magsasampa. Alangan naman mangutang ako, bebenta ko isang sasakyan ko para dito lang. So Michael Di Dios, stop gambling. Tama, stop gambling. Budol gang. Wala na akong tiwala sa judiciary. Juan Filipinas, punot dulo ang ugat ng lahat sa mangyaring ito. God bless the Philippines. Bemer, may-ari sa Ken Sangkotin. Okay, hanggang dyan lang tayo po. Maraming salamat po.